mo na ba talaga ako kahit mahal mo pa ako? Di nawawala yung mahal kita. Pero may mga bagay na mas kailangan kong piliin. Parang bagay sa'yo. Ganun ba? Oo naman. Kasi dito maririnig mo talaga kung ano gusto mong gawin. Hindi madali ito, Mara. Alam ko. Hindi rin naman madali para sa akin. Pero, hindi ibig sabihin ng pipigilan kita. Kung saan ka magiging buo, doon kita gusto makita. Paano kung hindi na ako bumalik sa dati? Pwede, ibig sabihin ng may mas magandang ikaw na naghihintay. Hindi naman kita minahal dahil sa kung ano ka ng dati. Minahal kita dahil sa kung sino ka. Kahit sa kadalingan. Masakit, oo. Pero mas masasaktan ako kung pipigilan kita. Tapos, isang araw, mararamdaman mo may hindi ka ginawa. Ayoko maging dahilan kung bakit ka mabibitin sa buhay, Andrew. Gusto ko, pag naalala mo ako, hindi ko sayang. Hindi salamat. Huwag kang mag-alala. Samahan kita hanggat kaya ko. Mr. Andrew? There's anything problem po? Wala. Wala po. Akala ko classmate ko eh. Kamukha mo. Pares kayo maganda. Sige po. Alis na po ako. Pasensya na po. Hindi maitago. Ramdam ko ang puso'y lagi sigurado. Anong nagawa mo ba't di namumuna ang aking kapa? Di nabibitin mga salita. At kahit papano nagbago. Pag di ba alam aking dapat gawin at hindi pa Pagod na ako. Mauna ka na, mag-walking na lang ako. Okay, mauna ka na. Ayoko na. Pasalabi ka na lang sa akin. Ayoko, namin ayoko. No! Nahiya ako. naninibago. Nasanay ako na mag-isang bit ang mga takot. Gulong-gulo, minu-minuto. Nakontento na lang sa komplikado. At
28th anniversary. Di na mag-iisa, nag-iisa kang ibigin. Mr. Andrew Hornales, pinapatawag ka na sa office. Sige na. Baka gusto mo hatid pati sa loob. Hindi. Okay na hanggang dito hinatid mo ako. Kaya mo yan. Salamat sa lahat. Salamat sa pag-intindi. Balikan mo man ako o hindi. Pagdarasal kita. Nang walang paalam, alang-alang sa pinagsamahan. Ihahatid kita doon sa lugar kung saan ka magiging masaya. Kahit na hindi ako kasama, ihahatid kita. Walang mangungulit at wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita, di ka hahabulin, di ka pipigilin. Huwag mag-alala, ihahatid kita dun sa lugar kung saan Hindi ko akalain na Diyos pa magigagaw ko sa'yo. kahit na hindi ako ang kasama. Ihatid kita, walang mangungulit, wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita kung saan ka magiging masaya. Kahit na hindi ako ang kasama, ihatid kita. Walang mangungulit at wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Tay? Baka hindi nyo naman po naiinom yung gamot nyo. Ubo kayo ng ubo. Tay, gusto nyo po bang ilipat ko kayo sa private hospital? Isang linggo na rin po tayo dito. Halos hindi kayo naasikaso ng maayos. Hindi na, anak. Okay lang ako dito. Pumunta na pala si Father Justin kanina. Kasama si Paring Pido. Nakapagkumpisal na ako at napahiran na rin ako ng langis. Alam mo ba, anak? Ang bait ni Father Justin. Parang si Father Joseph sa simbahan natin nung sa probinsya ng bata ako. Nakwento ko nga na gusto ko rin maging pari ng bata ako. At si Father Joseph ang inspirasyon ko. Naalala ko, naglalaro kami noon na lumapit siya sa amin. Inahin niya kami mag-sakristan. Sumali ako. Namamangha ako sa ginagawa ng pare. Pati, iba si Father Joseph sa mga paring nakilala ko. Tuwing linggo, pagkatapos ng misa namin, pupunta siya sa mga tao, nakipagkwentuhan sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga magulang.
Dati, halos wala nagsisimba. Pero sa panghihikayat niya sa mga tao, linggo-linggo parang Christmas Eve Mass. Laging puno ang simbahan. Nakikita ko sa kanya si Jesus. Nakikita ko yung compassion, yung love, yung mission. Sabi ko sa sarili ko, magiging pari din ako. Pero, hindi ito ang plano ng Diyos para sa akin. Tama si Father Joseph. May gusto tayo sa buhay, pero gusto pa ito ng Diyos para sa akin. Hindi man ako naging Father Pablo, naging Tatay Pablo naman ako para sa'yo. Tay, pinagsisihan niyo po ba na hindi kayo naging pare? Ano ka ba? Isang biyaya ng Diyos. Naging tatay ako para sa'yo. Napalaki kitang may takot sa Diyos. Nakilala ang Diyos. Oo, aaminin ko. Minsan, naisip ko pa rin. Pero, aning-ani, Father Joseph, may gusto tayo sa buhay. Pero, gusto ba ito ng Diyos para sa akin? Sige na, anak. Bumili ka muna ng pagkain natin para sa hapunan. Andiyan nga pala yung reseta na binigay ng nurse kanina. Kailangan daw bilhin para inumin ko daw after dinner. Dito muna ako, Tay. Sige, mag-ingat ka, anak. Kumusta na pala si tatay? Oh, pandagdag gastos. Bigay ng mga kaibigan natin kahit paano makatulong. Pasabi sa kanila, salamat ah. Mara, salamat ah. Halos wala na akong time sa'yo. Pero nandyan ka pa rin. Iniintindi ako, sinasamahan ako. Salamat talaga. Mahal mo talaga ako. Mas mahal mo ako. Ninong Pido? Ano po? Opo. Opo. Pabalik na po ng hospital. Mara, si tatay! Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Sabi ng doktor kanina, ihanda ko na yung aking sarili. Dahil sa lagay ni tatay, wala na lang kung makakalabas siya sa ICU na may buhay. Mara,
Hindi ako sanay magdasal ng ganito. Hindi ko rin alam kung nakikinig ka. Pero wala akong ibang pupuntahan. Ayoko siya mawala. Hindi pa pwede, hindi pa ako handa. Sabi nila may plano ka. Pwede bang wag muna ngayon? Nakwento ko nga na gusto ko rin maging pare ng bata ako. Sabi ko sa sarili ko, magiging pare din ako. Hindi ito ang plano ng Diyos para sa akin. May gusto tayo sa buhay, pero gusto pa ito ng Diyos para sa akin. Kung kailangan mo ng kapalit, ako na. Hindi ko pa alam kung kaya ko. Pero kung yun yung kailangan gagawin ko, gagawin ko yung gusto niya. Yung hindi niya natupad. Basta gumaling lang siya. Pangako ako na. Andrew! Ano sinasabi mo? Mara, patawad. Kung pagbibigyan ng Diyos ang panalangin kong ito, ako ang tutupad sa pangarap ni tatay, ang maging isang pare. Ano? Andrew, hindi mo kailangan gawin yun. Ibibigay ng Diyos kahit walang kapalit. Kung talagang kalooban niya na makasama mo pa ang tatay mo, pagkakaloob niya yun. Sige. Kung sakaling gumaling ang tatay mo, paano ako? Paano tayo? Hindi ganun kadaling pagiging pare, Andrew. Mara, last year aksidente kong narinig ang pag-uusap ni tatay at ni Lumpido. Hindi niya ako tunay na anak. Anak ako na kapatid niya. Namatay yun nung ipinanganganak ako. Papasok na sana siya ng seminaryo, pero pinili niya ako. Pinili niyang iwan yun para maging tatay ko. Kaya Kaya ngayon, ngayon, ikaw naman. Ganun na lang. Parang utang na loob na kailangan mong bayaran. hindi mo Subukan mo naiintindihan. akong intindihin. Hindi ka niya ipinalaki para ipalit mo yung buhay mo. Hindi niya ako. Oo, dahil mahal ka niya. Hindi dahil may inaasahan siyang kapalit. Hindi ka utang, Andrew. Hindi ka responsibilidad. Anak ka. Nangako ako. Kanino? Sa kanya. Sa sarili mo? Nangako ka ba sa sarili mo? Ano naman yung gusto mo? Ano naman tayo? Kaya ka mahirap eh. Hindi lang to mahirap. Pinipilit mo sakto yung sarili mo. Pinipili kong tuparin yung hindi niya nagawa. Pinipili ko yung gusto niya na ako ang dahilan kung bakit. Tinalikuran niya ang tawag sa kanya ng Diyos. Para sa akin. Kahit mawala ka sa sarili mo. Kahit mawala ka sa akin. Kung yun yung dahilan, Ganun lang pala ako. sige nun. Kung talagang gagawin mo to, siguraduhin mo hindi dahil may utang ka, kundi dahil yan ang gusto mo. Ihahatid kita.
Aalis ka na? Opo. Hindi ka pa huli. Pwede ka pa magbago ng isip. Hindi mo kailangan to pa rin ang pangarap ko. Hindi ko na po ginagawa to dahil doon. Akala ko dati, kailangang suklian lahat na para bang may utang ko sa inyo. Pero hindi po pala ganun yung pagmamahal. Pinili niyo ako hindi para may kapalit. Kaya kung pipili man ako ngayon, gusto ko sarili ko na. Sigurado ka? Hindi kita pinalaki para sundin ang pinangarap kong buhay. Pinalaki kita para hanapin ang sayo. At kung yan na yun, hindi na kita pipigilan. May maghahatid sa'yo. Ha? Akala ko tayo kayo maghahatid sa akin. Sino po? May taong hindi ka kayang pabayaang umalis na hindi kayo nahahatid. Ihahatid ka niya. Tara na. Sigurado ka? Hindi. Pero gusto ko tayo hatid. Tara na. mag-alala. Ihahatid kita, di ka hahabulin, di ka pipigilin. Huwag mag-alala, ihahatid kita dun sa lugar kung saan ka magiging masaya. Kahit na hindi ako ang kasama, ihatid kita. Walang mangungulit, wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita kung saan ka magiging masaya. Kahit na hindi ako ang kasama, ihahatid kita. Walang mangungulit at wala nang magagalit. Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita. Kahit na hindi ako ang kasama, ihatid kita. Wala